Hello, what's up guys? Ang balita dyan sa atin. So, siguro narinig nyo na yung pag-i-endorse ni Sara Duterte at saka kay Amy at saka kay Camille Villar, diba? So, ano ang what's behind it, diba? Para sa akin, ano lang, simpleng opinion ko lang. Sa akin, parang ang take ko dyan, parang strategic yan. Kailangan gawin ni Sara yun. Hindi ko alam kung ano yung behind the scene ng pag-uusap nila ni Amy, diba? Kung anong concessions nila. Pero para sa akin, strategy yan kasi siguro to counter the impeachment kasi pagkatapos naman ng election impeachment na yan eh. So malalaman kaagad natin kung anong picture ng result. So malalaman natin kung may impeach o hindi, di ba? So ito, ano lang yun, mga parang alam mo, kailangan ni Sara na the more numbers na sa panig niya, much better, di ba? Kasi sa ngayon kung titingnan mo, ilan yung senator na hindi for election ngayon na parang sigurado tayo ang bubotong hindi para sa impeachment niya. Una-una si Robin Padilla, si Mark Villar, for sure hindi buboto yan. In-endorse nga niya si Camille. Saka dati siyang cabinet ni Digong. Yung pangatlo doon sino ba yung pangatlo doon na tatlo sila eh. Sino ba yun? Alan Peter Cayetano, di ba? So vice presidente yan ni Digong na kandidato. So yung mga tatlo na yon, meron na siyang more or less mga almost 100% sa tatlo na yun. Yung the rest na natira ngayon, malabo. So doon lang tayo magdiduel sa medyo klaro. Ngayon sa mga, kasi kailangan niya ng siyam eh. Kasi 2/3 eh. Kasi kung makaka-8 lang siya at 2/3 yung kabila, edi impeach siya kasi 24 senators, di ba? So mangyayari kailangan niya ng 9 para hindi go yung impeachment. So meron siyang 3. So ngayon yung mga tumatakbo ngayon na re-election sino yung pag nanalo na siguradong buboto sa kanya, na pabor sa kanya na hindi ma-impeach, i-set aside muna natin si Amy kasi mamaya na si Bongo, sigurado hindi magboboto sa kanya. Si Bato de la Rosa, di ba? Si Marcolita, which is malaki ang chance ni Marcolita ang lulusot kasi siya di ba? Backup siya by INC. Posible si Kibuloy, backup siya ng niya at saka maraming mag-support kay Kibuloy. Hopefully, so itong 4 pag lumusot, si Rodriguez, 5. So meron na siyang 8. Kung lulusot tong 5, meron na siyang 8 kasi may 3 na eh. 'Di ba? Yung iba doon kasi 'di ba, 5 na yung pag lumusot. Klaro na siya. So meron pa tayong mga Bondok, meron pa tayong Attorney Lambino, si Hinlo, si Mata. So yun yung pag lumusot, siyempre add-ons na yun, pero yung mga sigurado, halos almost sigurado lulusot, yun yung mga sinasabi ko. So meron na siyang 8, kailangan niya ng 9. Ito si Amy, lulusot talaga to kahit hindi pa ibubuto ng mga DDS to. Lulusot to kasi meron naman siyang base at saka talagang baka kasama siya doon sa machinery ng daya. Hindi natin alam, hindi naman ako nag-accuse, pero malamang lulusot din to siya.
Saka si Camille Villar, medyo siguro mga nasa mga 70% kasi may pera to eh, di ba? So, ibig sabihin, pero pinakamalaking chances kanila si Imelda as si Aimee. So, plus Aimee, meron na siyang 8 plus Aimee, makakasiyam na siya doon. Parang nasa mga 90% na siya makakasiyam doon. Hindi pa kasama kung may lulusot doon sa baba. Like si Unasan, yung mga, alam mo, yung mga others na inadapt. Camille Villar, sino pa doon yung mga nasa na tumatakbo, di ba? Si Philip Salvador, hindi natin alam, di ba? So, si Aimee, strategic din siya na pag lumusot siya, may siyam na siya. So, kung mag-add-on pa, mas maganda. Bakit mas maganda kung may add-on pa na magkocross siya more than 12? Kasi pag may iba silang legislation na hindi maganda, like mga extension of terms, gano'n, kailangan ng 50% vote yun. So 24, 12. So kung hindi aabot ng 12 yung slot ng Nina Inday Sara, so mangyayari doon, pag meron silang legislation na parang oppressive na pabor sa kanila, ilulusot sa Senado yun. Wala magawa, di ba? So kailangan makakaroon siya ng at least 13. So meron na siyang 9. Sabihin natin makalusot ng 9, no? 10, 11, 12, 13. So kailangan pa niya ng 4 na extra actually. So kaya sa tingin ko strategic, kailangan niyang i-adapt tong dalawa kasi kailangan niya ng number, di ba? Kailangan niya ng numero doon sa Senado. So, although maraming nabigla, siguro ng dismaya na gano'n. Maski ako naman, hindi ko naman ibuboto kung nandiyan ako at buboto niya, kung naman ibuboto si Aimee. Pero, dati naman, di ba, si Sara, nagkamali na siya noon nung in-endorse niya si Bongbong Marcos. Marami din naman hindi bumoto kay Bongbong Marcos. Kahit in-endorse niya. Hindi naman siya sinunod, pero lumusot pa rin, di ba? Yan ang sinasabi ko ito na senaryo na to. So, ito strategy to eh. At saka, sa akin, let it flow, di ba? Ganyan talagang politiko eh. So, tingnan natin kung anong in-game sa laro na to. Malalaman natin later on. So, yun na muna guys, yun ang take ko. At umaga dito at saka umulan, hindi na raincoat ako, diba? So sunod ulit, magmasid, sabi ni Sas, wag lang dilat, dapat mulat. Ibig sabihin gising ka, magmasid, magbantay palagi. Okay, bye bye.